This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Hello guys! Andito ulit ako sa Kuya Rads at welcome sa The Backlist Podcast. Nakakatawa kasi first time natin to na may letter sender. Improving na yung ating podcast at nag-grow ng ating community dahil may mga ganito na tayo. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Babasahin natin ang letter sender. Itago daw natin siya sa pangalang Pogi. O diba? Bagong-bago yung nickname niya. Pero ito na. Roll VTR. Hi brother. Bakit nga ba tayo nahuhulog sa taong hindi tayo gusto? Just a short story ng buhay pag-ibig ko. Galing ako sa 9 years relationship. Things didn't go as planned with that relationship. After 4 years of pagiging stable mag-isa sa buhay, I met this girl. Akala ko noon hindi na ako iibig muli. Hindi na ako makakaroon ng special thing to other person dahil nga sobrang sakit ng previous relationship ko. Then, ito na nga, she's my workmate ngayon for almost a year. And guess what? Nakasama ko na pala siya sa hiking last 2018. Kasama ko pa ex ko nito. Wow! And well, another small world, workmates din sila at very close friend. Ayoko mag-overthink na isa sa dahilan na hindi niya ako gusto dahil close friends sila ng ex ko. I really don't know this fact pero nung nalaman ko, nahulog na ako sa kanya. Love at first sight? Ewan, pero ginising niya ang natutulog kong puso. Binigyan niya ng spark na mahuhulog pa pala ako ulit sa ibang tao. Pero ayun, nahulog ako sa taong hindi ako gusto. Ito yung moment na umamin ako sa kanya, New Year, nitong taon lang ako nakalakas ng loob. So nag-send siya ng message dun sa girl, tapos sinendin niya sa atin. So, babasahin din natin. So, parang nang stalk tayo or nang rack tayo ng messenger ng ibang tao. Pero ganda nito kasi makikita natin yung point of view or malalaman nyo yung point of view ng isang taong umamin or isang taong gustong magsabi na gusto niya manligaw. Okay? So, ito yung letter niya. Hi, blank. Siya yung si ate girl. Happy New Year. Wahaha. Sorry, haven't done this in years actually. Pero bahala na. First of all, thank you for your presence sa team. You've done well. Amazing talaga. Halatang halata yung experience, sipag, and will to learn. Pero I actually wanted to thank you for inspiring me. Yes, you inspired me a lot. I know this message is too risky, pero wahaha, gagi, di ko talaga alam sasabihin ko. Tapos open close parenthesis. Diyos ko, high school pa huling ganto ko. Never thought na ganitong kahirap to. Hindi ako showy person sa totoo lang pero parang di naman na tayo bata para di ko sabihin sa'yo. I thought sobrang cold-hearted person ko na I actually like you. Blank ate girl. Hindi ako nag-expect ng reply sa'yo, syempre. Ahaha, syempre naglalagay tayo guys ng tawa para less tense lang, di ba? Tas open close parenthesis ulit. Kapalan lang po ito ng mukha. Pero hopefully, nothing changes actually. Wow! Hopefully, makonsider mo din as one of your suitors. Tapos open close parenthesis. May parang action siyang tinatype guys. Nanginginig habang nagtatype. O diba, saan ka pa? So, sobrang visual nun kung babae ka. I really enjoy your life stories. Sobrang humble. Down to earth. Open close parenthesis. Para kang inner core. Wow! I really wanna know more about you. Happy New Year! So ayun yung message niya. Guys, mahalata mo na parang nahihiya siya. Gusto niyang lumabas na okay pa rin sila. Kahit na umamin, syempre kasi awkward yun sa umpisa yung pag-amin. So gagawin mo best mo para mag-act na parang wala lang. Pero syempre, kabang-kaba. Imagine niyo yung proseso na pinagdadaanan ng feelings niya habang tinatype yun. Tsaka kung gano'n niya katagal pinindot yung enter. Ito, ibang approach. Gusto niya mag-umpisa yung taon na ganito. Ang isa pang maganda dito guys, sinendin niya yung message sa kanya nung girl, ni ate girl, nag-reply. So, ready na ba kayo sa sagot? Hi, blank, itong si letter sender. Nahihiya ako sa totoo lang. Di ko rin alam sasabihin actually. Pero,
Thank you for appreciating me. I appreciate din talaga lahat ng mga ginagawa mo. Hindi lang sa akin, kundi sa amin lahat sa QA. Pero sorry, Kuya Boy. Oh my God, nag-sorry siya. I don't know if kaya ko i-reciprocate yung feelings. I don't think I feel the same way towards you. But I appreciate the friendship though. Sorry. Nasa healing stage pa ako, to be honest. Wala, share ko lang. Sana walang nagbago sa atin. Then may life update si Kuya Pogi na nag-send sa atin. Sabi niya, naging normal na lang akong kaibigan na araw-araw siyang hinahatid. Sa apartment niya after work, last Valentine I sent her a flowers and chocolate anonymously pero nagka-hint siyang ako yon. Hindi ko alam bakit chinat niya ako kung ako yung nagpadala. Ang haba ng story ko, shortened na yan. Uulitin ko lang ulit yung tanong ko, Kuya Rads. Bakit ba tayo nahuhulog sa taong hindi tayo gusto? Sa totoo lang, ang hirap na palang sagutin ng isang tanong kapag nag-start ng tanongin sa'yo, no? Bakit ba tayo nahuhulog sa taong hindi tayo gusto? Sa tingin ko naman, normal yung mga ganitong instances. For sure, hindi lang ikaw yung naka-experience nito. Pero gusto kong sagutin yung tanong na to based dun sa sinend mo sa akin na letter. Sa tingin ko nakatulong to sa pag-grow mo bilang isang tao. Kasi nga sabi mo dun sa letter na na-inspire ka, parang namomotivate ka araw-araw kapag nakikita mo siya. Kumbaga kapag nakikita mo siya, gumaganda yung mga ideas na put up mo sa trabaho or enjoy ka lagi magtrabaho dahil nakikita mo lagi siya. Sa tingin ko, doon ko siya nakikita na maganda yung naging epekto sa'yo kahit na hindi naman yung outcome na gusto mo yung nangyari. Pero at the same time, may nagawa siya sa'yo. May nag-spark sa puso mo. Tsaka tama ka na huwag ka mag-overthink about dun sa dahil close friends sila ng ex mo. Hindi na nagmamatter yun dahil unang-una hindi mo naman alam at late mo na nalaman, di ba? Labas siya doon. Tsaka hayaan mo na yun, ex naman na. Hindi na dapat yun pinapansin. Especially lalo na kung galing ka nga sa past relationship mo na pangit yung naging experience mo. Masaya din ako para sa'yo kasi nagkaroon ka ng lakas ng loob para umamin. Kasi bihira na yung ganyan eh. Yung magsabi na manliligaw, yung magsabi na na-appreciate niya yung tao. Ang karamihan, hinahayaan na lang nila. Yung hirap naman kung di mo mako-communicate yung feelings mo kasi nga para kayo naghahanapan sa kawalan, di ba? Kesa naman araw-araw mo tanongin yung sarili mo kung ano ba talaga yung meron sa inyong dalawa. Especially kung ikaw lang din talaga yung may gusto. Mahirap yan sa part mo kasi paano ka gagalaw? Paano ka mag-move forward kung lagi na lang blanco yung sagot dun sa bagay na gusto mong malaman? Kung hindi mo agad sinabi yung nararamdaman mo. Tsaka antibay kasi nga New Year mo siya sinabi. Binati mo ng New Year tapos umamin ka. So iba yon. Next level yun na katapangan. Saludo ko sa iyo doon. Wala namang masama doon sa ganun. Pero syempre, dahil nga alam mo na yung sagot, wala ka rin dapat i-expect something in return sa kanya. Gawin mo lang kung ayun yung nagpapasaya sa'yo, kung ayun yung nagpapa-feel good sa'yo kapag nagagawa mo yung bagay na yun, kapag nakikita mo siyang masaya, sumasaya ka, pwede naman yun. Wala naman kasing sayang kapag bukal sa loob mo lahat. Walang sayang kung parehas kayo nagiging masaya. Pero at the end of the day, alam mo pa rin dapat yung boundaries. Kasi nga, unang-una pa lang naman malinaw na sa inyo na hindi niya talaga mare-reciprocate yung mga kabutihan na binibigay mo sa kanya. So, ang mangyayari dito, bigay ka ng bigay. Tapos, syempre kahit paano feel ko, nakaka-guilty din yon sa kanya. Kasi nga, alam niya na may nararamdaman ka sa kanya. Alam niya na hindi niya maibabalik yung pagmamahal na yun sa'yo. Pero markado ka na sa kanya. I mean, markado in a good way na alam niyang may feelings ka sa kanya. So kahit papano, binavalue ka niya. At some point, iba ka na sa mga kakilala niya na ibang wala talagang feelings. Hindi ka na normal na workmate para sa kanya. Pero maging thankful ka din kay ate girl kasi straight to the point siya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na niya agad na hindi niya mare-reciprocate para hindi ka na rin umaasa. Alam mo sa sarili mo kung ano na yung dapat gawin. Gusto lang kitang balaan na sa huli nakakapagod din yan. Kasi at the end of the day gusto mo yung kung ano yung binibigay mo. Matatanggap mo rin at some point kahit hindi agad-agad. Isipin mo yun kaya ka naging independent ng 4 na taon.
kasi ayaw mo na ulit maramdaman yung ganyan. Pero eto ka na naman, dadaanan mo talaga to sa pag-ibig eh. Sa tingin ko naman magkaibigan pa rin kayo eh. Pero minsan kasi swertihan na lang talaga kung normal pa rin yung nagiging friendship nyo after nung may umamin na isa. Siyempre ayaw rin nun mag-send ng mixed signals sa'yo na baka ma-misinterpret mo yung mga ginagawa niya. At the same time, nagiging maingat din siya sa mga movement na gagawin niya kaya may onting awkwardness na mangyayari niyan for sure. Ang bottom line naman dito, ang mahalaga, alam mo na yung sagot niya dun sa bagay na itinanong mo. Yun nga, nasa sayo kung itutuloy mo. Pero masaya ako kasi hindi mo ginawang miserable yung buhay mo. Hindi mo tinake negatively yung sinabi sa'yo ni ate girl. So ayun, pogi, kaya dapat thankful ka na ganun yung nangyari sa inyo. So ang maipapayo ko sa'yo na lang para maging mas better yung pakiramdam mo. Una, mag-focus ka sa sarili mo. Kung nagawa mo dati, mas magagawa mo ngayon. Marami kayang tao na na-attract sa pagiging independent ng isang tao. Tsaka feel ko nawawala ka sa routine. Ang nangyayari is siya na lang lagi. So sa tingin ko kailangan mo maghanap ng mga bagong hobbies. Mas damihan mo yung oras sa mga kaibigan mo tsaka sa pamilya mo. Or sa iba mong workmates. Pangalawa, accept mo na nagmahal ka talaga, di ba? Na normal yung naramdaman mo sa isang taong nagmamahal. Possible masaktan, pero at least sinubukan. Pangatlo, mag-set ka talaga ng boundaries sa inyong dalawa. Ikaw na mismo, kahit wag namang galing sa kanya, ikaw na mismo yung mag-set ng rules sa sarili mo kung ano yung mga hindi mo na dapat gawin, ano yung mga dapat mo lang sabihin. Basta kailangan ingatan mo lagi yung mental health mo. Kapag hindi na okay yung nararamdaman mo, sa tingin ko hindi na siya nakakatulong para sa'yo, kailangan mo na lumayo. Gawin mo na habang maaga pa. Gawin mo na agad bago pa maging toxic ang lahat. Kasi delikado pag naging toxic na, mas lalong hindi mo makukuha eh. At least yan habang nakakaintindihan pa kayo at parang sports kayo sa mga nararamdaman nyo. At least in good terms, maluwag yung iikutan yung dalawa. Pagkagalit mo na kasi, parang ang liit-liit eh, no? Parang yun lang lagi yung maiisip mo. So, kailangan talaga hanggat maaari maiwasan agad yung mga bagay na ganito. Sunod, gawin mong positive. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, yung dahil nai-inspire ka niya at masaya ka, doon mo siya isipin na nakabuti naman sa'yo kahit papano yung nangyari. So, maging thankful ka na lang para doon. Sunod, huwag mong i-isolate yung sarili mo. Kasi may tendency na ganyan. Yung parang ayaw mo na muna ulit kumausap ng maraming tao. Dahil siguro nasaktan ka. Pero sa tingin ko, yung pinaka-best na gawin mo is seek help sa family and friends. Kung may mapagsasabihan ka ng problem mo, sabihan mo sila. Tulad nito, di ba? Tama yung ginawa mo na nag-seek help ka din sa akin. Kaya gusto ko magpasalamat kasi feel mo na makakatulong ako sa problem mo. Mahalaga yung acceptance sa pangyayari na ito. Kasi yun yung mag-play ng malaking role sa pinagdadaanan mo ngayon. Once kasi na natanggap mo yung mga bagay-bagay, yung pag-move on madali na lang. Kung napanood mo yung Perks of Being a Wallflower, alala ko may linya yun na we accept the love we think we deserve. So ayun, gusto ko mag-thank you sa pag-send mo ng letter, Mr. Pogi. Na-appreciate ko to kasi ikaw yung unang letter sender na nag-send sa podcast na to. Sana may mga mag-send pa, huwag na kayong mahiya. Punta lang kayo sa www.facebook.com/matabangutak. Ito yung personal account ko. Pero pwede kayo sa page ng The Bucket List Podcast. Makikita nyo agad yon. Salamat sa mga walang sawang nakikinig. Pwede nyo akong i-message kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod ng mga podcast kung regular na kayong nakikinig. At minsan gusto nyo marinig yung pangalan nyo, di ba? So, walang problema. Antayin ko kayo. Sana ma-share nyo rin tong podcast sa mga tingin nyo nangangailangan. Tulong na yun sa kanila and tulong nyo na rin sa akin at the same time. So, ayun. Ingat kayo. Ingat kayo palagi. Bye mga B!